Please stand up. In the midst of darkness, God brings a new light. Thanks be to God. In the midst of confusion and fear, God brings hope and peace. Thanks be to the God of peace. In the midst of strife and stress, God comforts and soothes us. And the God who loves us and makes us
trust in your abiding love and power. Prepare us to receive your gifts and grace and peace. In Jesus' name we pray. Amen. Let us remain standing for our scripture reading. The Old Testament is taken from Isaiah chapter 7, verse 14, and it says, "Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and he will call him Emmanuel." And in the Gospel, according to Matthew chapter 1, beginning verse 21 to 23, and it says, "She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. The word of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
evening, church. Natutuwa ako na marami tayo na. Kasi yung iba sinabi ako, dumating. Pero hindi. Ang ating scripture reading na mula sa Mateo. Kabanata 1, talata 21 hanggang 23. At siya'y manganganak ng isang lalaki at pangalang itatawag mo sa kanya ni Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinilita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila ay sa kanya ay Emmanuel, na kung niniwanagin ay sumasa atin ng Diyos. Nandito tayo sa senaryo ng panahon na ang nag-aari noon ay si King Herod the Great. Siya yung hari ng Judea. Si Virgin Mary, mula siya sa payak na pamilya ng Nazareth. Anak siya ni Joachim at ni Anne or Anna. Si Virgin Mary din ay isang descendant ni Abraham. Ganon din naman si Joseph. So pareho silang descendant ni Abraham. Dumating sa punto na nagpakita ang anghel na si Gabriel na hindi ko yung anak, na nawawala ang anak ko. Yung anghel Gabriel. At according to the book of Luke, Mary was visited by angel Gabriel while she was engaged to be married to Joseph. Joseph was a Jewish carpenter and also descendant of Abraham. Mula sa Lucas, Kabanata 1 talata 30 hanggang 31, sinabi ni Anghel Gabriel, at narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kaniyang pangalang Jesus. At sinabi naman ni Maria sa anghel, paano mula sa talata 34 ng Lucas, at sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? Pumapasok dito mula sa pagdadalang tao ni Maria, maaari kung nasa sitwasyon niyo si Mary, ano kaya ang reaction niyo kapag sinabi mo magdadalang tao? Diba? Pero ang sabi niya, hindi pa siya nakakakilala ng lalaki. Ibig sabihin nun, hindi pa sila, kahit engaged na sila ni Joseph, hindi pa sila nagsisiping. So, medyo sa part ni Maria, medyo, ako si Maria. Maria Eloisa lang po. Kasi siya ako. Pero siyempre, iba kasi ang pananaw ni Maria sa utos ng Panginoon. Mula sa pagdadalang tao ni Maria, maaaring magbubukas sa ating kaisipan
kung ano ba talaga ang mensahe ng Diyos para sa atin. Ang una, Mary's calling. Tinawag siya ng Panginoon na siya yung magdadalang tao para sa kanyang anak, si Jesus. Isang privilege yun. Pero syempre, maraming obstacle, maraming pagsubok na dadaanan si Maria. Why does God consider Mary to be a blessed among women? Hindi kaya sabi ni Maria, ba't ako, Lord? Tatanong siya, ba't ako yung pinili mo? Kasi she was just a young woman at saka mula siya sa peasant family. Marami sa atin, ang bawat isa sa atin, may calling. Katulad ko, nakatayo ako dito, malamang na-call ako. So, isa sa calling na tutugunan niyo yung Panginoon sa bawat tawag. Siguro, sa bawat tawag ng Panginoon, hindi laging maganda ang resulta. Minsan, sinusubukan ka para maging matatag ka. Di ba nga tayo pagka mga anak natin, inuutusan natin, nak, maghugas ka naman. Nak, magsaing ka naman. Ba't naman? Si Batman sila. Ba't ako? Yan. Mga Batman, kahit ako ng Batman din ako. Pero, ang intindihin natin, parang tinitrain tayo, hinuhubog tayo para matuto tayo at tumayo at mapanindigan yung mga anumang pagsubok na darating siguro sa simula mahirap, pero after ng nagagawa mo ang lahat ng bagay ng maayos, ng walang pagrereklamo, bubunga to ng maganda. Being obedient, just like Mary, God have always planned for us. Kahit anumang pagsubok o obstacle ang dumarating sa buhay natin. Number 2, makikita natin na si Mary is a brave woman. Bakit hindi siya magiging brave? What if Mary had been confused and afraid? Doon sa sitwasyon na yon. Kung ikaw si Mary, anong gagawin mo? Magtatago ka na lang sa kwarto hanggang may panganak mo yun. Si Joseph nga nagtago eh. Tatakbuhan si Mary eh. Natakot siya sa obligasyon. Pero iniiba ng Panginoon ng puso at isipan. Kaya nagiging matapang ang bawat isa sa atin. Dumarating ang panahon na sinusubok tayo ng Diyos. Minsan, yung ibang, katulad ng ibang rape victims na nagkakaroon ng bunga, hindi natin pwede silang i-condemn. Lalo na yung sanggol na dinadala nila. What if yung sanggol na yun lumaki mabuting leader, magaling na leader? Di ba, isang milagro from scratch, ginawa ng Panginoon na mas mabuti ng resulta. Katulad ni Maria, matapang niyang hinarap ang sitwasyon. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Sa ikatlong pagkakataon, sinubok ang pananampalataya ni Mary. To accomplish God's purpose, pinili niya si Maria mula sa humble o mahiyaing babae. Ngunit makikita natin na
ang katatagan at pananampalataya niya by trusting and obeying God. At sinabi sa aklat ng Lucas, Kabanata 1, talata 45 hanggang 47, at mapalad ang babaeng sumasampalataya, sapagkat matutupad ang mga bagay na sa kanya'y sinabi ng Panginoon. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Naway, sa araw na ito, kaya natin dalhin ng Emmanuel sa puso't isipan natin. Ano man po ang pagsubok na dumadaan sa atin, ano man po ang calling ng Panginoon sa atin, ano man ang dadaanan natin obstacle sa ating buhay. Naway maging matapang tayo at manatili ang faith natin sa Panginoon. May our Lord God be with us always. Amen. God has given us for more than we deserve, for more than we could ever ask or imagine. With glad and with generous hearts, let us return to God the offering of our lives. Usher, please. God of our future, whose compassion is unlimited, all that we have is yours, and to you we shall render account for all you have given us. As we offer you these gifts we enjoy from your bounty, grant that we may live well, love generously, and seek first your kingdom on earth as it is in heaven. Through Jesus Christ, our most kind Judge and Savior. Amen.
Let us pray. O Diyos, sa gabing ito, nagagalak po ang puso namin sa muling pag-alala sa buhay na ibinigay mo tulad ng kay Maria. Na tinanggap niya, O Diyos, ang hamon. Tinanggap niya ang iyong mission na dalhin sa kanyang sinapupunan ang Panginoon Jesus. Tulad ng iyong sinabi mula pa ng Old Testament up to the New Testament. Ginamit mo si Maria, O Panginoon, upang may sakatuparan ang iyong mensahe, ang iyong misyon ng pagliligtas. Ibinahayag mo sa Kanya ang iyong katapatan, O Diyos, hindi lamang para sa Kanya, kundi sa sangkatauhan. Sa pagtugon ni Mary, O God, maraming nakaranas ng inyong biyaya at ng inyong pagpapala. Sa pagtugon ni Mary, Panginoon, marami ang nakakilala sa pagdating ng iyong tagapagligtas. At bahagi kami, Panginoon, ng lahat ng ito. At nawa, tulad ni Maria, O Diyos, kami rin ay magkaroon ng isang puso na tutugon sa iyong panawagan, sa iyong kalooban, sa iyong nais, sa iyong misyon, O dakilang Diyos, na ang iyong pag-aari ay masaksihan ng lahat, na ang iyong pagliligtas ay maranasan ng lahat ng tao. Inaalala namin ang pagsilang ng isang sanggol na siyang tinawag na Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama namin ang Diyos. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat sa ginawa mong ito, Panginoon, ang puso namin ay patuloy na nagpupuri sa iyo.
Patuloy na nagaganap, O Diyos, sapagkat kami hinamo mo at ibinalik mo, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pagdating sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, at nawa tulad din ni Maria, maging bukas din ng aming puso at isipan na dalhin ang inyong mabuting balita. Nagamitin, O Diyos, ang aming buhay upang maipahayag ang paghahari ng Diyos. Upang si Kristo ay maihanda rin at maipakita rin. Hindi lamang, O Diyos, sa aming buhay, kundi sa marami pang mga tao, sapagkat kami, O Diyos, ay tutugon tulad ni Maria. Pagpalain niyo po kami, O Panginoong Diyos, ang iyong naging mensahero, ang bawat bahagi ng pananambahang ito. Naway managana sa amin, O dakilang Diyos, ang damdamin ng pagsunod, pagtugon, at pagkilos. Upang sa ganon, maipahayag ang inyong dakilang kalooban. Pagpalain mo kami, O Diyos, sa aming pagtatapos. Maranasan naman namin ang iyong presensya at mga biyaya na aming tatanggapin na magdulot ito ng ibayong kalakasan. Aming Ama, kami po'y maghihiwalay, subalit batid po namin na sa aming paghihiwalay, igagawad mo sa amin ang iyong pagpapalat at bendisyon sa pamamagitan ng iyong abang lingkod sa oras na ito. Mga kapatid sa Panginoon, narinig niyo ang mensahe at lahat tayo ay patuloy na tinatawag ng Panginoon upang maging mensahero, magdala ng mabuting balita. Tulad ni Maria, maging daluyan tayo ng pagpapala at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Humayo tayong lahat. Tandai ang kanyang bendisyon sa bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakilang-paman. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat. Patay tayo parang... Good evening! Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, ito ay ikalawang araw pa lamang ng ating simbang gabi. So magkikita po tayo mula bukas hanggang Sabado. So tayo po ay magsama-sama sa ating gawain hanggang Saturday. And then sa Sunday, meron po tayong worship through music. Tama ba? Turn ko lang natin siya. Worship through music. Okay. Magkamali ako eh. No, so magkita-kita po tayo. Ayun pala nakalagay doon eh. Late. No. And then sa 25, meron po tayong Christmas sa worship service. Okay? Alas 9 rin po ito. And then, isama po natin sa prayer natin, sa mga prayers natin, ang mga kabataan sa kanilang parang pagkabataan na nakalimutan na yung iba. Supportahan natin mga kabataan natin sa ating CI na gaganapin sa Philippine Christian University sa Dasmariñas, Cavite. Okay? And then sa 31, mga kapatid, meron po tayong service sa pagdating Sunday. Yung covenant na supposed to be ginagawa sa gabi ay gagawin natin sa umaga. So, magkita-kita po tayo at magkaroon tayo ng pagkakataon na, wow, malapit na ang January 1. Excited naman kayo sa gagawin ng Panginoon. So, magkaroon tayo ng covenant sa Panginoon ngayon. Ano ang maaaring mangyari sa January 1, beginning ng 2024. Okay? Mga kapatid, mamaya po sa inyong pagbaba ay meron po tayong konting pagsasalusaluhan. Ito ay handog sa atin ng mga UMM. Ayan. Parang hindi kayo masaya na handog ng UMM yan. Ayan. At of course, nakalimutan po natin batiin na ngayon anniversary ng ating speaker at saka ng kanyang asawa. Happy anniversary, Mario and Eloisa. Yung katabi ko nanginginig din. Sa sobrang pag-iisip ko, nakalimutan ko anniversary pala namin. Pero huwag ka mag-alala, ito publicly. Happy anniversary sa inyo. Purihin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Meron pa tayong mga announcement? Kung wala na, mga kababaihan, relax. Okay. Sabi talaga hindi na regalo, practice. Mga kababaihan, huwag na daw po kayong bumaba. May practice daw po kayo ngayon. Okay? May practice po kayo ngayon. Huwag na daw po kayong kumain. Mamaya na lang. Hindi po, biro lang yan. Basta may practice po kayo ngayon. Sapagkat bukas pa ito para sa Wednesday. Para sa Wednesday. So magkita-kita po tayo. At magandang gabi po sa ating lahat. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi. At pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Thank you.